Magandang araw po sa inyo lahat and welcome sa Tito Manny TV. May mga nagtatanong po sa akin kung ano ang reaction ko doon sa naganap na huling araw ng Pro Kibuloy Prayer Rally na naging as usual Morahan Rally at ano daw ang reaction ko kay Pastor Apollo Kibuloy, the self-appointed Son of God, ano ang masasabi ko sa pagpunta ni VP Sara doon sa huling araw ng rally at ano ang masasabi ko sa mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Nasagot ko na po yung mga tanong na yan sa aking isang channel sa Usapang Tito Manny, kaya ipapanood ko na lang po sa inyo yung buong video at kayo na po ang humusga. Okay, unahin po natin itong si self-appointed Son of God, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Antikristo nga ba? Kasi kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, na very sad to know na marami po sa atin na ni minsan ay hindi nagbuklat at nagbasa ng Biblia. Ang dami nating nababasang magazine, libro, nobela, at kung ano-anong reading material. Pero dapat once in our lifetime, mabasa man lang natin ang salita ng Diyos from cover to cover. Kasi ito po ay magandang gabay para sa buhay natin. At sa panahon pong ito, na naglalabasan ang mga false prophets, ang mga false teachers, ang mga antichrist, pananggap po natin ang Biblia para hindi po tayo nalilinlang tulad nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Paano niyang napaniwala ang kanyang mga supporters doon sa kanyang itinuturong doktrina na siya na ang bagong Kristo, na kahit na itong mga matatalinong senador natin, mga government officials natin, at kahit ang ating vice presidente ay napaniwala niya. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam niyo siguro na mayroon sinambit ang ating Panginoong Hesukristo nung sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ay nasa John 14:6. Pero itong mga supporters and believers ni Pastor Kibuloy, malamang hindi po nila alam ito. Dahil ang napakinggan lang nila ay yung sinabi ni Apollo Kibuloy. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ito po ang kanyang mga pahayag. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. So, napakinggan niyo po mismo galing kay Apollo Kibuloy nung sinabi niya na siya na ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makakarating sa Ama nang hindi dumadaan sa Kanya. So sinasabi niya na siya na ang bagong Kristo dahil sabi po sa Matthew 24:4 and 5, and Jesus answered them, see that no one leads you astray, for many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. So sabi po ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong pumayag na may aakay sa inyo palayo sa Kanya. Dahil marami daw ang darating at sasabihin na ako ang Kristo. Ano ba ang sinabi ni Kibuloy? Na siya na ang Kristo dahil siya na ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
at walang ibang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. Ito ba ang taong gusto niyong paniwalaan? Ito ba ang taong inyong iniidolo at sinasamba? Si Kibuloy po ay ang tinatawag na false prophet or antichrist dahil kinuha niya na yung titulo ng ating mahal na Hesukristo. Sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero bakit ito mismo ang mga katagang sinasabi ni Kibuloy? Nililin lang niya po kayo. Kaya hindi ko maubos maisip kung paano niya napaniwala ang kanyang mga supporters and followers and believers na siya na ang bagong Kristo. Wala akong pakialam kung anuman ang ibang doktrina na kanyang itinuturo sa inyo. Kanya-kanyang trip yan eh. Kung gusto niyang turuan kayo ng bagong doktrina, nasa kanya na po yan. Pero yung akuin niya at sabihin niya na siya ang Kristo at hindi tayo makakarating sa langit kung di dadaan sa Kanya, yan po ay isang napakalaking kasinungalingan at gawain ng dyablo. Sabi naman po sa Matthew 24:11, and many false prophets will appear and deceive many people. O di ba sinasabi, 7 million daw ang followers ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, 7 million ang na-deceive o ang naloko ni Pastor Kibuloy into believing na siya ang daan patungo sa langit. Magbasa kayo ng Biblia, it is not too late. Huwag niyong hayaan na buhay pa kayo, sinisilaban na ang kaluluwa niyo sa impyerno. Yan po ay isang malaking kalapastanganan sa ating Panginoon. Kaya itong mga naniniwala kay Kibuloy, itong mga senador na pumanig kay Kibuloy at itong ating Vice President na ipinagtatanggol pa ngayon si Pastor Kibuloy. Aba, mangilabot kayo. Buksan nyo ang inyong mga Biblia. Hanapin nyo itong mga talatang sinabi ko para mabuksan ang isipan ninyo. You are doing a great injustice sa ating Panginoon Diyos. Again, sinasabi ko, wala akong pakialam kahit na ano ang paniwalaan nyo tungkol kay Kibuloy. Pero wag lang ito. Dahil ito po ay signature statement ni Hesukristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi po si Kibuloy. Dahil oras na bumagsak si Kibuloy, sama-sama po kayong lahat dyan. Lahat ng naniwala kay Kibuloy ay hahatakin niya kung saan man siya mapupunta. And I'm sure ayaw niyong mangyari yan. So again, dun sa mga believers niya, sa mga supporters niya, ang paniwalaan niyo po ay ang salita ng Diyos. Kaya itong mga nagaganap na prayer rally, itong mga pro-Kibuloy prayer rally, na tulad ng inaasahan natin ay puro pagmumura, pang-iinsulto, panglalait at paninira ang ating narinig. Hindi na kayo natakot gamitin yung salitang prayer rally. Puro pagmumura rally lang naman ang ginawa ninyo. Nakita nga natin once na magmura si former president, palakpakan pa yung mga nanonood sa kanya. Naku, mag-ingat-ingat kayo. At itong mga napaniwala ni Kibuloy, itong mga senador, itong vice president natin. And speaking of our Vice President Sara Duterte, nung pong umalis ang ating Presidente Bongbong Marcos papunta ng Germany, as usual, inatasan niya ating Vice President na maging caretaker ng Pilipinas, na lagi naman pong ginagawa ni President Bongbong. Dahil ganun po ang tiwala ni President Bongbong kay VP Sara. Pero ano to? Si VP Inday Sara umattend ng last day ng prayer rally. Yan po ay yung pro-Kibuloy rally kung saan naglabas pa ng statement si VP Sara na sinusuportahan niya si Kibuloy. Tapos habang wala ang presidente natin, a-attend siya sa prayer rally kung saan ang isinisigaw ng mga nagsasalita ay pabagsakin si Bongbong Marcos, patalsikin si Bongbong Marcos, pag-resignin si Bongbong Marcos. Nasaan naman ang delikadesa doon, VP Sara? Ginawa kang caretaker ng Pilipinas. Pero ano ang ginawa mo? Ang kinertakeran mo ay yung grupo ni Kibuloy. Akala ko ba Vice President ka ng buong Pilipinas? Anong ginagawa mo dyan? Sa prayer rally or murahan rally kung saan ang gusto nila ay pabagsakin ang ating presidente. Anong klaseng pag-iisip naman yan? Tapos ngayon nababatikos ka, sasabihin mo, they want you to fail. Sinisiraan ka ng todo-todo ng mga kalaban.
Sabi mo pa na ikaw ay target ng intensified demolition. Ano ang ginagawa ng pamilya mo kay President Bongbong Marcos dyan sa mga prayer rally? Hindi ba intensified demolition yan? Yung mga kaalyado mo, yung mga taong nagsasalita dyan sa rallying yan, lahat gusto nila pabagsakin si President Bongbong Marcos. Ano ang sinasabi mo? Wala? No comment? Kaya katuloy nababansagan na traidor. Tapos sisisihin mo yung mga tao, sasabihin mo na they want you to fail. Ito mga galawan mo lately, iba na. Iba na ang gusto mong iparating sa tao. Kung demolition job din lang ang pag-uusapan, may mas intensify pa ba sa ginagawa nilang paninira kay President Bongbong Marcos? Kasama na dyan ang tatay mo at mga kapatid mo. Bilang Vice President, dapat galangin ka naman nila. Ikaw ang katandem ng presidente natin. Pero parang no comment ka pa rin sa mga ginagawa nila. At bilang Vice President, dapat neutral ka. Hindi ka dapat nagpapakita sa ganyang klaseng mga rally-rally. Pero ikaw, ano tong ginagawa mo? Tahasa mong pinapakita sa amin kung nasaan ang loyalty mo. Hindi ba dapat nasa taong bayan, VP Sara? Bakit nakikibuloy ngayon ang loyalty mo? Naglabas ka na ng statement na pinagtatanggol mo si Kibuloy. Pero sana hindi ka na nagpakita dyan sa prayer rally na yan. Dahil harap-harapan, tahasan, sinisira ng mga taong nandyan. Kasama na yung tatay mo. Hindi lang si President Marcos ang sinisira ni former President Duterte, kundi ang legasiya ni former President Marcos Sr. Pati si Apo Lakay, dinamay niya na sa kanyang paninira sa mga Marcoses. Ayaw nga pala. Ano kaya ang masasabi ni Senator Amy Marcos? Di ba sabi ni Amy Marcos, hindi siya papayag na balahurain ang pangalan ng kanyang ama. Di bali nang balahurain nyo ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Dahil di ba, kahit na harap-harapang minumura yung kapatid niya, walang pakialam si Amy Marcos. Ang isasagot niya lang sa inyo, kakaloka. Dito kaya, ano ang magiging comment ni Amy Marcos sa paninira ngayon ni former President sa mismong tatay niya na? Sa bagay, pinagpipilitan lang naman ni Amy Marcos yung sarili niya sa mga Duterte. Hindi ba yan ang sinabi ni Panelo? Pero sigurado, ipagkikibit balikat na naman ni Amy Marcos yan. I-justify niya itong ginawa ni Sara Duterte at yung paninira ni ex-President Duterte sa kanyang ama. Ang isasagot niya lang, kakaloka. Pero VP Sara, kaya ka po tinatarget ng demolition dahil sa mga ginagawa mo lately. Halatang-halata na po ang pagkiling mo sa grupo ni Kibuloy. Sa bagay, hindi naman ako magtataka kay Amy Marcos Kasi iisa lang po ang sinusuportahan nila, si Kibuloy. At ang loyalty niya, na kay former President Duterte. So magtataka pa ba tayo kung wala tayong maririnig na pagtatanggol ni Amy Marcos sa kanyang amang si Apo Lakay? Which brings us to our third topic, kay former President Rodrigo Duterte. Na as usual, yung prayer rally na nakakakilabot naman, gamit pa kayo ng gamit na salitang prayer rally, puro pagmumura rally lang naman ang ginagawa ninyo. Natuwang-tuwa naman yung mga nakikinig sa inyo sa bawat pagmumuran, binibitawan ni Rodrigo Duterte. Alam nyo sa ginagawang yan ni Digong, napakadami na po ang nawalan ng respeto, ang nawala ang suporta kay former President. Napaghahalata na ayaw niyang bumitaw sa posisyon. Para sa kanya, siya pa rin ang presidente. Para sa kanya, dapat nakikinig at sinusunod siya ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Tapos na po ang termino ninyo. Well, sa bagay, akala niya malakas pa rin siya. Akala niya ganun pa rin ang suporta ng taong bayan sa kanya. Nakita niyo yung kanyang talumpati? Sinabi niya, ang kanyang maibibigay daw sa inyo ay ang wag muna kayong gumamit ng dahas or something to that effect. Pero darating at darating din daw doon. Ibig sabihin, darating din dun sa punto na mapapabagsak ninyo si President Bongbong Marcos. Well, in your dreams. Yung mga umattend dyan sa prayer rally ninyo, akala nyo enough yan para mapabagsak si President Bongbong Marcos? Baka nakakalimutan nyo ang mga supporters ni President Bongbong. Ang majority ng taong bayan na nasa likod ni President Bongbong. Mga taong ayaw na ng gulo. Dahil alam po namin na hanggat may gulo, hindi tayo aasenso, na yun ang gusto nyong mangyari. Kaya itong dating presidente natin, imbis na manahimik na lang, nanggugulo pa. Saan ka nakakita ng former president na ganyan? Siya lang po, dahil ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Akala niya siya pa rin ang may hawak ng Pilipinas.
I am very sorry to say this, pero yan po ang nakikita natin kay former President. Ngayon, bumalentong na naman po siya. Hindi po ba, nung una, galit na galit siya na wala daw problema sa Constitution. Bakit daw babaguhin ni President Bongbong Marcos? And then the following prayer rally, sabi niya, suportado niya si President Bongbong sa pagbabago ng saligang batas. Suportado daw niya ang charter change. Ngayon, ibang araw na naman, balentong na naman siya. Ayaw na naman niyang baguhin ang Constitution. Sabi pa dito sa News 5, dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, ito yung Constitution natin. Ang unang gumalaw nito, si Marcos. Yan po si Apo Lakay. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng Constitution natin, Marcos pa rin. Para bang pinalalabas niya na yung dalawang Marcos lang ang may kagustuhan na baguhin ang saligang batas. As usual, nakalimutan na naman ni former President na nung termino niya, isa po yan sa kanyang masidhing hangarin na baguhin ang Constitution. Sabi po dito sa nabasa ko, as Philippine President Rodrigo Duterte enters his third year in office, he has been fixated on his next big project, constitutional change. So, nung termino ni Rodrigo Duterte, fixated siya. Gustong-gusto niyang baguhin ang Constitution. Hindi nga lang sila nagtagumpay. Ngayon, porke iba na ang nakaupo, panahon ni President Bongbong Marcos, sasabihin niya, gusto ni President Bongbong Marcos na palawigin ang kanyang termino tulad ng ginawa ni Apo Lakay. Noon sinasabi ni Duterte na si Apo Lakay ang pinakamagaling na presidente. Ngayon, pati si Apo Lakay, binabanatan na rin niya. May mga toyo daw sa utak itong mga to. Ano ngayon ang masasabi mo? Ay ni Marcos. Hindi na lang yung kapatid mong si Bongbong Marcos ang binabalahuran itong ex-president na to. Pati na ang pangalan ng iyong ama, si Apo Lakay. Ano kaya ang masasabi mo? No comment? Tatawanan mo lang? Kakaloka sasabihin mo? Hindi ba sinabi mo na hindi ka papayag na balahurain ulit ang pangalan ni Apo Lakay? Ito tahasan ng idinamay ni ex-president Duterte ang pangalan ng yumao mong ama. Tatahimik ka pa rin kaya? Ipagsisiksikan mo pa rin kaya ang sarili mo dyan sa mga Duterte? So ano ito mga kasinungalingan na pinapalabas ni ex-president? Na ito lang daw dalawang Marcos na to ang may gustong bulatlating ang Constitution. Samantalang nung termino niya, sinabi dito, fixated, nakatuon yung kanyang pansin na baguhin ang Constitution. Hindi siya nagtagumpay. Well, expected. Nag-uulyanin na po yata itong si ex-president Hindi ba nung sinabi niya na drug user si President Bongbong Marcos? Tapos nung sumunod na prayer rally, wala daw siyang sinasabi. Malamang ito, nung sinabi niyang may toyo itong pamilya Marcos, sa susunod na prayer rally, sasabihin na naman niya na wala akong sinabi. Patayin niyo man ako ng 1,000 beses, wala akong sinabi. So, maniniwala pa ba naman tayo sa mga sinasabi ni former President Rodrigo Duterte? At sa tingin ninyo, kakayanin pa ba ni former President na makapag-mount ulit ng isa pang people power? Hindi niyo po kakayanin at hindi nakakayanin ng mga taong yan. Kayong nasa liwasang Bonifacio, subukan ninyo para makita nyo ang bagsik ng silent majority na sumusuporta kay President Bongbong Marcos. The Philippines under President Bongbong Marcos is on the way to recovery. Pero ang gusto nyong mangyari ay hadlangan itong pag-unlad ng Pilipinas para masabi ninyo na walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. Pero hindi po kayo magtatagumpay. Gising na po ang taong bayan. Kung nung panahon ninyo na mesmerize nyo ang taong bayan sa inyong pagmumura, ngayon, tapos na ang termino ninyo, andyan pa rin ang kabastusan ng bibig ninyo. Hindi ako magtataka kung one of these days habang nagsasalita kayo may masamang mangyari sa inyo. Na kung panonoorin nyo po yung video, sa aking palagay, parang na mild seizure na itong si former president. Panoorin nyo po ito. The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Dadating yan. Talaga. Wala. Pagdalang itong si
No, ano mo, ano, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Wala na mga, Marcos, Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat. O hindi po ba? Matapos niyang siraan si President Bongbong Marcos, ano ang napansin ninyo? Nagkaroon po siya ng slurred speech. Siya po ay nautal. Isang senyales ng mild seizure or stroke or kung ano man. Pero kung pinagmasdan yung mabuti yung video, hindi po ba may nabago sa kanyang pananalita? Hinawakan niya yung mic, muntik nang mahulog. Tapos parang nawalan pa siya ng concentration. Para siyang nablangko. Na yung mga nakapaligid sa kanya, parang hinihintay na lang nila na bumagsak si ex-president. Huwag naman po sana. Kaya itong mga taong nakapaligid kay former President Duterte, pagpahingahin nyo na po siya. Huwag nyo na po siyang gamitin sa mga agenda ninyo. The way we see it, apektado na po ang mental health ni former President. Tanggapin nyo man yan o hindi. Huwag na po nating hintayin na may masamang mangyari kay ex-president. Bayaan na po natin siyang magpahinga. Bayaan na natin siyang i-enjoy yung kanyang retirement. Na habang may mga naniniwala pa at may respeto sa kanya, huwag niyo pong pabayaang tuluyan mawala ang respeto at paggalang ng taong bayan kay ex-president Duterte. Kayo mga mas bata pa, ito mga senador na to, na halatang-halatang may mga agenda naman, itong si VP Sara, itong si Amy Marcos, kayo na lang ang mag-head niyan. Pabayaan nyo na magpahinga si ex-president. Itong mga nagrarally na to, na hindi daw titigil sa pagrarally hanggat hindi bumababa si President Bongbong Marcos. Mapapagod kayo niyan. Hanggang 2028, tingnan natin kung kakayanin nyo. Pero people power, never again. Dahil hindi po papayagan ng langit na magtagumpay ang kasamaan. Lalo na at ang pinaka-leader ninyo ay ang self-appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy na isang antikristo. Do not take my word for it. Read your Bible. So ayan po, naipaliwanag ko na po lahat sa video yan. Ang mga sagot ko po sa mga tanong ninyo. Again, sabi ko, kayo na po ang bahalang mag-isip at humusga. Pero yan pong napanood nyo ay entirely sariling opinion ko lang po. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.